Okay, ina-imagine ko, papasok ako sa office, nakabarong ako, naka-long sleeves ako, or feeling executive. Parang hindi naman mukhang masyadong rugged yung sasakyan. Parang bagay pa rin siya, no? Included yung bottom. Kaya pala 540. Pakita mo to dito. Ayan, no? So, kung meron kang dadaanan na kung mag-offroading ka siguro, tapos may mga bato sa ilalim, under chassis components mo, may iwasan mo na. So, okay, ang pwede na, buwelo na. Floor! Nandun yung gusto ko, yung pagtapak mo, pagbitaw mo, bigla kang parang hinihila pababa. Parang may engine. Nag-engine brake. Yun yung masarap dun. Hey guys, welcome back to Team D TV, and finally nandito tayo sa loob ng 2024 Jetour T2. Okay? And of course, kasama natin ulit dito si Sir James. Diba? So, kasama natin siya last time, yung mga nakapanood nung nandun tayo sa MIAS 2024. Anong buwan nga ba yun? March? April. We had a chance to review yung full detail nito, and kung isa po kayo sa hindi pa nakakapanood doon, I would highly recommend na panoorin nyo po para makita nyo yung detalye ng interior and mga features, including the engine and yung features niya sa ilalim and all that. Today magpo-focus tayo sa test drive. Doon sa unang review natin, nagkaroon din tayo ng chance mag-test drive. Ang lakas ng ulan. I hope you guys can hear my voice clearly. So, doon sa unang vlog natin, nagkaroon tayo ng chance mag-test drive, pero yun nga, sobrang ikli lang kasi doon lang, limited lang tayo doon sa space nung parang parking area lang ng World Trade Center. Tama? So, nakailang ikot-ikot lang tayo. Sabi ko nga doon, parang hindi naman yun magandang test drive. So, finally, thank you Sir James, at in-accommodate mo kami ngayon. Ito, in-schedule na kami para makapag-test drive. And finally, this is going to happen, and I will give you my honest review how it feels driving the Jetour T2. And I don't know if it's a good thing na umuulan. Matetest natin yung traction control nito, yung power nito, and another exciting part of this test, nandito tayo sa C5, kakanan tayo dyan sa Canley Road. Oh, kunwari kayo, di nyo alam kung ano yung Canley Road, ha? Yan yung earthquake capital ng Pasig. Huwag kayo magkunwari dyan. Quiet. Okay, so packet yan, di ba? So, testingin natin. Okay? Okay, bago tayo mag-umpisa, quick update lang. So, di ba yung T2, dalawang variants nila. May Beyond, tsaka may Terrain. Yung Terrain yung mas mahal, pero because of the accessories, yung meron siyang box, tsaka ladder, yung natawag doon, pangakyat, yung stepper? Pang roof tent po. Yung para maka-access ka sa taas, yung di ba yung dalawang floating na nandun sa labas. May update ngayon si Sir James. Hello po, James Maril po from Jetour Auto Pasig. As of now po, as of today, ang Jetour T2 Beyond po natin is available lang po siya sa color Bora Blue, which is yun po yung 2498, 2,498,000 po. And the Terrain naman po is available color po niya is yung Gobi Beige and ano na lang po, yung Techno Black. So basically, we have 3 colors available na lang po as of today. Pero not sure po ako kung magkakaroon po ulit tayo ng bagong color. Yung dating may additional na 50k, yung Stone Gray ba yan? Opo, yung Stone Gray. Wala na, obsolete na. Phase out na. Okay. Anyway, maganda rin naman tong Gobi Beige. Bago sa mata. Yeah, bago sa mata. And medyo popular to sa mga enthusiasts, yung mga nag-off-road. Actually, marami ako nakita na nagpapa-PPF ng mga luma nilang sasakyan into this color. Yes, sir. Di ba? So anyway, okay, mag-umpisa na. So yung indoor map lamp niya, dual LED on each side. At the same time, touch siya. Ayan o, may sensor lang. No. Konti lang. Ganun din pa. Opo, yan. Mas malapit lang, pero hindi mo kailangan hawakan. Yan o, galing. Pati yun naisip nila, yun o. Man and Sport, lahat po ng nasa taas, front wheel drive po, 4x2 front wheel drive. Yes. Yung nasa baba naman po, snow, mud rock, lahat po yun 4x4. Okay, so normal, sport. Normal, eco, normal sport. Eco, normal sport. Opo. Okay, sige.
like I always do, pag nagta-test drive tayo, subukan muna natin si Eco muna. Paano? Yeah. Okay, medyo nalito ako. Akala ko ito yung iikot eh. Opo. Pwede naman po Ayan, kahit sige. anong... So, naka-eco mode muna tayo. Ang ganda ng ano dito, user interface. ng UI niya dito. And then, so yun nga, katulad ng sabi ni Sir James, naka front wheel drive lang siya. Okay, let's go. Okay, naalala ko na. Ito yung kakaibang SUV, yung electronic parking brake niya nandito sa kaliwa. Yes. Ayan. Automatic. Sa bagay automatic na ano nga pala eh, no? Basta po naka-seatbelt po tayo. Pero once na hindi po tayo naka-seatbelt, hindi po siya mag-automatically release yung Mag-aantay siya na tatapak ka po sa gas, di ba? Bago siya magre-release. Opo. Okay. Okay, let's go. Ayun, na-detect niya yung mga sasakyan. Oops. Let's go. Hindi mo na ako sasadyain kung hindi mag-wiper kasi napansin ko parang maingay yung wiper. Yes. Baka hindi tayo marinig. Wow! Again, ang lambot ng manibela. Mas malambot sa Everest. Mas malambot sa Subaru ko. Okay. Very quiet. So, eco mode, let's try muna city driving, chill mode lang muna tayo. Wow. Oops, sarap ng suspension. Boxy, pansin mo talaga yung corners ng A-pillars dito. It's boxy. Tapos mababa siya, may pagka FJ Cruiser na feel. So, bilis-bilisan natin ng konti dito sa rough road. Oh my God, ang ganda ng NVH. Very low ang noise, vibration, and harshness. Very solid ang feeling ng suspension. Ayan. Sir, mga kailang ikot tayo? Allowed? Dalawa po siguro. Dalawa, sige. Mag full turn muna tayo ng eco, tapos iba-ibang mode. Mamaya, sport mode, subukan natin dito paakyat. Okay, so paakyat tayo ngayon. Ito na yung earthquake capital. Naka-eco mode tayo. Remember guys, tatlo kami dito. Eco mode, kayang-kaya paakyat. Hindi ko naririnig masyado yung engine na nag-exert ng effort. As expected, dahil boxy siya, ang ganda ng visibility, ang ganda ng tingin ko sa side mirror. Ayun, kitang-kita ko all the way down doon, pati dito sa kanan. Okay, diretso na tayo. Wow, traffic. So nung tumigil ako doon sa dulo ng paakyat, medyo naramdaman kong kinulang kasi nga naka-eco mode tayo. Parang kinailangan kong tapakan pa. But that's okay. So okay, ina-imagine ko papasok ako sa office kasi weekday ngayon. Ayoko siyang paglalaruan ko siya mamaya sa weekend. Pero today papasok ako sa office, eto traffic. So how does it feel? Pwedeng nakabarong ako, naka-long sleeves ako, or feeling executive. Parang hindi naman mukhang masyadong rugged yung sasakyan. Parang bagay pa rin siya, no? Totoo. Na pupunta ka sa Makati CBD, sa BGC CBD, saan pa? Sa Ortigas. Ayan. So automatic pag may mga dumidikit na sasakyan, nagdi-display dito yung 360 around view. Anong terminology ni Jetour sa 360? 540 degree. 540? Yes po. Tanong kulit nito. Di mo maintindihan kung uuna siya o hindi. So ayan, at least nakikita mo rito. 540. Ayan. Included po yung bottom ng sasakyan. Included yung bottom. Kaya pala 540. Makita mo to dito. Ayan o. So kung meron kang dadaanan na kung mag-offroading ka siguro tapos may mga bato sa ilalim bago patamaan yung mga importanteng under chassis components mo, may iwasan mo na. So typical na iniiwasan natin dyan pagka nag-offroad tayo, yung oil pan, yun ang nakakatakot dyan. Kumusta ang ano mo dyan?
madam? Layo ng tuhod niya sa 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 likod ni Sir James. Ako po. And si layo pa James din, ang layo pa niya sa glove Oh. compartment. Ang luwag-luwag, honestly. Naka-recline pa yung wife ko. So medyo malakas ang kapit nung electronic parking brake. So talagang didiinan mong mabuti para ma-feel malaman ng computer na you want to go para bitawan niya yung EPB. Okay? That should not confuse you na baka feeling yung mahina ang arangkada. Mararamdaman mo naman kasi mararamdaman mo na nag-exert na ng effort yung engine tapos parang bakit hindi pa tumatakbo. Mararamdaman mong bumibitaw yung EPB. Pero syempre kung gusto mo talaga tong arangkadahin, i-disable mo yung EPB niya tapos tapakan mo para walang pipigil. Ayan. Since hindi ito ladder frame, wala tong chassis unlike the Everest, malaki ang difference ng comfort. And that is something expected. And eto nga. Buti na lang dinala ko yung Everest kasi mako-compare ko talaga ano ba yung feeling kasi dito rin kami dumaan kanina So mako-compare ko yung feeling. Malaking difference. Mas comfortable to definitely. Okay, sa stop and go traffic, hindi ako, I can just sit like this na naka-recline. Kasi nga, alam mo yung, let's be honest di ba kung minsan may mga kamote na nakakapikon, sisingitan ka dyan sa kanan, tapos biglang yung nasa unahan na kotse mo na harangan, tapos ikakat ka ng, magde-decide siya na kumaliwa dito, or galing dito kakanan, tapos, ang worry mo, baka yung pagliko niya ng ganon or pag ganon, baka sabitan yung bumper mo, di ba? So, anong tendency natin? Gusto natin idikit sa unahan para wag na siyang mag-isip na lumusot dyan. Para dumiretso lang siya. Let's be honest, ganon tayo, di ba? Whenever I do that, sa Everest, gumaganon ako. Yung clearance. Isasagad ko. Ito, wala lang. So, galing sa bahay, papasok ako sa Ortigas, and ganun yung driving style ko, I can just do that na naka-recline. Hindi ko kailangang sumilip para dumikit-dikit ng konti sa unahan. Kumbaga po, relax lang. Relax lang. Driving lang. Totoong chill to. So, ayun, eco mode, hindi aggressive ang response ng engine. Yung pagkakaupo mo dito, chill lang din. So, everything sama-sama, they come together. Pati yung quietness ng cabin. So, relax nga to papuntang kung sa city drive. Kasi anyway, ang test scenario natin, city driving. Ayan. Maganda rin pala yung, ano tawag dito sa shape na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octagon. Octagon. Kasi dati akala ko top and flat bottom lang. Pati pala corners. So, octagon siya eh. Okay, so pababa. Tapakan natin ng konti, pababa. Sagasaan yung pothole. Wala lang. Normal lang. Okay. Preno. Smooth lang yung preno. And sadyain natin ikalampag ng konti dito sa hams. Wala lang. Wala lang po. Usually, pagka mga truck base or SUV na PPV, medyo malambot, ramdam mo na malambot yung approach nung sa first differential mo, yung front tires mo. Pagdating sa likod, medyo kakaldag yan. Ito hindi, pareho. I was anticipating na pagdating sa rear tires, medyo gaganon. May talbog. Ito wala. Okay, so mag-ano tayo? Normal mode. Okay, naka-normal mode tayo. Tingnan natin kung may malaking difference. Meron na agad. Ramdam mo na agad. Ito pala. Yung rumble strips, tahimik. Ayan. Naka-normal mode tayo. Subukan daw muna natin para
gusto ni Sir James ipa-experience sa atin yung sound system nito kasi ang ano nito, speakers are Sony po. Sony, di ba? So play natin saglit lang, baka hindi naman tayo Sorry. Oh, Ganyan pag smart ang dishwashing. dinig mo yung konting bass, Bass, opo. may kalabog siya, tapos yung tinis din yung Twitter, maganda. Di ko nga lang maipakita sa inyo ng maparinig sa inyo ng matagal kasi nga alam niyo naman yung restriction ni YouTube for music piracy. So, anyway, pagka gusto niyo itong marinig talaga, di bisitahin niyo si Sir James dito sa Jetour Auto Pasig. Nandito lang sila sa sa C5 malapit sa Canley, malapit sa flyover yung papuntang Pasig din, Yes, sa loob ng po. Pasig pa nag-turn left ka sa ilalim, di ba? Yes po. Patagig naman po yung sa flyover. Ayun, tama yung flyover ng papuntang Taguig. Nasa right side sila. Okay, what else can I say? Bilhin nyo na. Ganun naman. If you are in the market for an SUV, tapos gusto mo comfortable, quiet, kasi nga gas to, di ba? Yes This is po, gas. 2.0 turbo. Yes po. So, nakakadagdag yun sa comfort. May mga taong ayaw ng diesel kasi nga maingay. Natural naman yun sa diesel. Ang gas mas tahimik. So, eto yon. So, everything naman is coming together. Quietness of the engine, quietness of the cabin. Tapos, yung comfort ng manibela, very relaxing talaga. Comfort ng suspension, so magkakasama. Parang all-in-one na po. Yeah. Sir, yung ano po pala, yung sa manibela po natin, we have 3 modes din po dyan. Okay. Opo. Hindi kasama sa drive Opo, mode. hindi pa po siya kasama. Bukod pa po siya. Bukod pa doon. Opo. Okay. We have comfort po. Comfort, sport, and light po. Right now, anong settings niya? Alam ko po, comfort po. Naka-comfort to Yes ngayon. po. Opo. Comfort, light, sport. Opo. O Light, comfort. Ah? Opo. So, itong lambot na to, may ilalambot pa to. Yes po. Ayos, Sobrang lambot po nung light, to be honest po. Okay. Ito, naka-normal. Wow. Lane keep assist, naramdaman ko, alam ko, pinakailaman niya yung steering ko kasi na-detect niya yung lane. So, may lane keep assist. Normal lang yon, maganda ang acceleration. My God, hindi ko ramdam na sobrang nag-e-effort yung engine. Quiet lang siya nag-accelerate. Tahimik lang siya nag-accelerate. Nice. Okay, so siguro almost done na tayo with our first round. Inilipat ko sa sport. Tingnan naman natin kung malaki din ang difference. Yung iba kasi pag mga tatlong modes like eco, normal tapos sport, kung minsan between eco and light halos parang di mo na mararamdaman yung pagkakaiba. Mararamdaman mo lang pag eco tsaka sport. Ito, there's a big difference in between. Meron pa rin po. Meron, may pagkakaiba. So ito ngayon sport mode. Pero para hindi masayang yung ikot natin, sasamahan natin subukan natin yung 4x4. Guys, don't forget 4x4 to. Meron tong full time, di ba? Na Yes. yung all-wheel drive talaga. Anong mode ang pwedeng gawin natin? Pwede Ngayon, pong mud or rock po. Since wala naman pong snow sa Pilipinas. Oo, mud or rock. Okay. Yan, snow, mud. Yes. Provide better power output and off-road capability under mud, sand, blah blah blah. So change natin yan while moving on the fly tayo. Hindi siya yung old school na titigil ka tsaka mo i-change to 2H or 2L, di ba? So katulad na rin to ng Everest na may terrain management. Full time na to nagpo-4-wheel drive. Okay, balik ulit tayo dito sa Canley. Dalitan na pala nila yung pangalan, Danny Floro na. Danny Floro na po. Okay. Hanap tayo ng timing. Medyo
tigil tayo saglit para maunay na sa unahan para makabuelo tayo. Okay, mukhang pwede na, buelo na. Floor. Well, this time of course ramdam ko na, siguro narinig nyo na rin yung engine, di ba? Pero smooth pa rin. Sarap pakinggan. Okay. Ito yung mismong umpisa ng paahon. Okay? Magpo-full stop ako and ipo-floor natin ulit. Naka mud mode tayo, naka 4-wheel drive tayo. After ng motorsiklo, 3, 2, 1, boom. May pumasok na motor. Lakas. Malakas. Okay. So kanina may konting mali ako. Nung pagtap ako, siguro nakita niyo yung facial reaction ko, no? Parang hindi umarangkada agad. Bakit? Naka-hold yung EPB. Ayun, no, katulad niya, no? Hindi siya nag-depress na ako ng mga 1 cm. Hindi pa tumakbo kasi nga naka-hold yung EPB. Pero once na bumitaw, malakas. Ang ganda guys. Very smooth, very smooth. Alam ko sir, naka-auto hold din po tayo eh. Naka-auto hold no? Opo. Ayan. Ayan. Kaya pala. So, yun nga. Kaya feeling mo, akala mo, hindi ka nakaka-launch agad. Kasi nga naka-auto hold. Ayun no? Very aggressive na siya. Tanggalin nga natin yung auto hold. Auto hold. Ayan, tinanggal ko. Very aggressive na yung makina. Nararamdaman ko. Parang may galit na tigre sa ilalim. Parang gustong kumawala. Oo. Malaki difference pag nag-sport mode ka. Ayan, no? Ayun, nawala yung auto hold. Mutik naman ako matras. Nawala yung auto hold, mas bilis na siyang pumitik paakyat, pero mutik na ako matras. Kaya po, feeling ko pa, may pag-atras po siya kasi naka-dual clutch transmission po tayo. So para po siyang naka-manual eh. Ayan po. Kaya parang pagka yung recline po yung daan natin, parang kukuha muna po siya ng, like, for example, sa mga ano po, manual, di ba? Yung umupo po muna, tsaka aandan. Parang ganoon din daw po kasi yung mechanism ng dual clutch transmission. Kasi pag bitaw mo ng preno sa paa, naka-freewheeling ka na nun kung mataas masyado yung incline, mahihila ka na agad ng gravity. Kaya, isa pa po yun. I think maganda lagi ka na lang naka-auto hold. Isa pa po para sa akin. Lalo kung city driving ka tapos ka lang chill mode ka. Pero eto, so again guys, naka sports mode tayo. Konting pitik-pitik ko sa silinyador. Aarangkada tapos pag bitaw mo mag-engine brake. Yun yung sport mode, yun yung gusto natin kasi nung bago ako sa pagdadrive ng automatic kasi for a long time, grade 6 ako nag-umpisa ako mag-drive, manual talagang hawak ko. Yung sa probinsya, sanay kami mag-drive ng mga aggressive. Yung diretso sa probinsya, di ba? Tapos biglang, ang tatapang nyo mag-overtake, tapos pasok. Overtake, pasok. Na-realize ko, magagawa mo lang yon kapag manual kasi nga, let's say, naka-tercera ka or segunda ka, pag tapak mo, accelerate ka, pag bitaw mo, tutulungan ko ng engine mag-slow down para makapasok ka. Sa automatic, wala yun. Kasi pag tinapakan mo talaga, pag delayed na nga ang buwelo, pag nakabuwelo na yan, bigla kang papasok, mag-slow down ka, delikado. Kasi baka abutan mo yung nasa unahan. Kasi matagal mag-decelerate ang automatic. So magandang may mga ganitong technology na ngayon na bago, may iba-ibang drive mode. So dati hinahanap ko yung sa automatic, ngayon ito na may mga sport mode na. And the Jetour T2 do not disappoint kasi yung aggressive yung tuning na nandun yung gusto ko, yung pagtapak mo, pag bitaw mo, bigla kang parang hinihila pababa. Parang may engine. Nag-engine brake. Yun yung masarap dun. Okay Sir James, ano yung X mode? X mode po, siya na po yung sasakyan na po mismo, yung automatically mag-a-adjust sa road condition po na dadaanan natin. Okay. Ito na yung sinasabi ko na all-wheel drive na
Meron ba tong vector sensing? Meron po. Oh, so siya yung mag-ano. Sige, X mode tayo, guys. X mode po. Umilaw lahat. Opo. So siya ang mag-anticipate depende sa driving style mo, sa road condition mo. Yung computer ang mag-a-adjust. Yes po. Yun po yung X mode natin. Ah. Sa Subaru kasi may X mode din sila pero as in limited to 18 kilometers per hour lang yata yon. Iba naman yung talagang pang off-road. Ito, pwede pala no. Ito, imbis na mag-eco mode ka, mag-X mode ka na lang. Kumbaga po, parang bahala na po yung sasakyan dun sa magiging mode niya, driving mode niya. Opo. Kumbaga, pag nag-eco mode ka kasi 4x2 ka lang talaga eh. Ito, pag kailangan mo ng all-wheel drive, yes po. Siya na. Opo, siya na po bahala. Parang kayo po, relax na lang kayo dyan, drive na lang po kayo dyan. Pero aggressive ang tuning nito. Parang normal to. Hindi siya kasing slow ng eco. Pero pwede na for safety. So, I think ang X mode, na-gets ko na, para sa akin sa personal use ko, based sa napipil ko dito, kung city driving lang ako, mag-eco mode ako, 4x2. Kung magpo-probinsya ako, provincial trip, relax lang, walang racing, hindi ka may pag-away sa mga kasabay mo sa kalye. Tapos may kasamang safety, mag-X mode ka. May kasamang safety, bakit? Kasi sa probinsya, mas ang takbo mo, mga 60, 80 pataas hanggang 100. You'll never know, may tawag dito, may mga water, may tawag doon, may tubig sa gilid ng kalye. Pothole po, may mga pothole. Hindi mo, prone ka sa hydroplaning. So, yes, yun, kailangan mo tong all-wheel drive. So, additional safety yan. Tapos kung minsan, hindi mo na-anticipate yung curve, medyo napasobra or kulang yung pag-steer mo, tutulungan ka ng all-wheel drive. Meron ba tong tire pressure management? Yes po. TPMS? Sige na, tingnan nga natin. Curious lang ako kung ano ang current tire pressure natin. Kasi tahimik, malambot eh. Oh! Pusang gala! Taas pa po niya. Sorry. Ang taas guys! Kung ano mo, para hindi ako nagmukhang sinungaling. Yung sinasabi kong wala na ingay, yung sinasabi kong comfortable, just imagine, 38 PSI, ang taas niyan. Totoo. Ito, walang pagbaba siya. Kung naka-Fortuner ka, naka-35 ka, ewan ko lang. Suko ka, matagtag. Everest, 35, kaya pa. Pero ako, binababa ko lang yun sa 32. Ito, komportable pa to sa Everest. Naka-38. Oh. Ayos ah. Sabi ko na nga ba kanina pa ako eh. Sabi ko parang hinahanapan ko siya ng butas. Sabi ko, baka naman, alam mo yan, sa likod lang ng utak ko, baka ito si Sir James eh, binobola ako nito eh. Baka mamaya bago kami dumating for the test drive, binabaan na yung sinadya, binabaan yung tire pressure eh, para maging komportable. Hindi, naka 38 no? Kaya pala maganda, kasi pag tama yung tire pressure mo, maganda yung handling. And yung suspension talaga ang lumalaro. Pagka nilambutan mo lang yung tire pressure, iba rin eh, ibang feel eh. Pag matagal ka ng driver, experience ka na talaga. Ramdam mo sa manibela pag lumiliko ka tapos malambot yung gulong, ramdam mo yan. Mafe-feel mo, hindi ka masyadong in control. Pero still, pumasok pa rin sa isip ko, baka mamaya nilambutan yung gulong nito. Nice. Okay, habang nakastop tayo sa traffic, pakita ni Sir James yung adjustment ng steering wheel. Ayan. Ngayon po naka-comfort tayo. Naka-comfort tayo. Pwede habang umandar po tayo, pwede naman po palitan. Oh. So mag-a-adjust naman po siya agad. Can you just imagine, nalalambutan ako masyado ng comfort. Ila-light ko pa daw. Sige May po. light pa siya. Sige, light natin. Baka mamaya kahit hininga ko na lang makapagmanibela na ako. Okay, so naka-light tayo ngayon. So tingnan natin kung ano pakiramdam. Para po yung, siguro po for me po, kaya po siya ginawa, para po pagka, for example, si ma'am po yung mag-drive, para pag girls po yung mag-drive, mas magagaanan po sila, mas comfortable. Yes. Pero for me po
pagka ako po yung gagamit ng T2. Sport po ako para medyo may... Kahit sa city, mas gusto mo sport? Opo, para talaga? medyo may ganit lang po ng konti. Kasi hindi po ako sanay, honestly, ng sobrang lambot. Kaya po nung once na try ko tong T2, sabi ko, sobrang lambot nung sobrang steering wheel. Kahit po naka-sport. Kanya-kanyang kasi, kanya-kanyang preference. So maganda na may mga ganong options. 'Di ba? Ang ganda, ang lambot. Sobrang lambot po. Ano na nga ba ulit yung nagawa ba natin to ng testing? Okay, so sagad sa kaliwa. 1 2 wala 2.5. Mas mabilis pa siya dun sa dun sa huli nating tenas na EV na cross. Huwag ko nang banggitin. So yung speed ng steering wheel niya mabilis ng konti, hindi siya katulad ng typical na SUV. Everest nasa 3.5, ito 2.5 lang. So just imagine, left to right, mas lamang to, less than 1 turn to. So anong effect nun? In my experience, bakit tunog ng tunog? May Ganun po yung sensor niya po. May nakadikit sa atin. Ayan, may motor na nakadikit. Okay. So in my experience, maganda din naman pagka mabilis ang steering, kasi yun nga, pag nandito ka sa city, ligo-ligo ka, pagka papunta ka siguro ng Baguio na maraming curves, hindi ka masyadong mapapagod sa kaka-turn. Konting turn mo lang, pasok na pasok. So imagine mo, akit ka ng Baguio, zigzag, tapos naka-chill mode ka lang, naka-eco mode ka lang siguro, or naka-normal mode ka lang, and yet mababago mo pa yung comfort ng gawin mo pang light. Oh my God, di para ka na lang, kahit siguro baka makatulog ka naman So, pagka po, mag-music na lang po pag yung So tayong-tayo ang windshield. Isipin mo, umakit ka ng Baguio. Oh, another dito, kapatid. So isipin mo, umakit ka ng Baguio na nakaganon ka lang. Ang lambot na manibela, hindi ka masyadong stress na ganun. Kasi ang ganda ng visibility Ayan kita mo, konting lingon lang ng mata mo, kita mo na doon, kita mo sa unahan, tahimik ang makina. Team D po, DY po. Opo, Team D po. Opo. Sir, ko po loudspeaker ko po, gusto po nila kayong marinig. Sige po. Hello sir. Hi sir. Kumusta po? Team D po ito. Salamat po sa pagpanood ng video namin. Oo nga sir, okay nga po. Galing-galing nyo mag-drive. Thank you po. Saan po ba yung opisina sa Pasig? Dito sila sa Pasig, sa may C5. Okay, so pabalik na tayo sa final round na natin to. Pabalik na tayo sa Jetour Pasig. So far, Sir James, anong naging average fuel consumption ito? Based po sa client sir, 12 to 14 kilometers per liter po ang konsumo niya. Based sa client? Opo. Pero siguro kung sa 12-14, I think may kasamang yun. Mix na po mix, yun. highway yun. Yes, kasi medyo imposible naman for this big car na makapag-12 sa city. Kasi ako, very particular din ako sa fuel consumption. Okay? So guys, this is a gas engine 2.0. Ang gusto ko ring sabihin sa inyo, wag naman po kayong mag-expect ng konsumo ng BIOS. Okay? Kasi kung minsan ganun tayo kinukumpara natin sa Vios, sa nung araw sa Jazz. So malaki po itong sasakyan. Just imagine kung gaano kalaki, gaano kabigat. Okay? Saka for this price point, ito yung ang bumibili nito, hindi masyadong conscious sa konsumo. Kasi can you just imagine yung mga bumibili ng Toyota FJ Cruiser na pinanglalaro nila, pinang-off-road nila. V6 yun So, ganon. Sineset ko lang yung expectation nyo. So, according to Sir James, sa tinakbo nito, ay hindi naman ito, no? Sa iba. Pero ito mismo, itong test unit nyo, anong check mo na? Tingnan natin. Buti tumawag si Sir Reynaldo, no? Opo. Ayan, so, 18.4 liters per kilometer. So, pag binaliktad mo yan, kilometers per liter, nasa 5 yan. Yan ang ine-expect ko. Hindi yan makonsumo for this. Sasabihin ko sa inyo guys, normal. Ang 5 kilometers per liter for this big size ng sasakyan,
sa city driving, ang 5 normal yan. Ang Everest ko, kung pinapanood nyo yung iba kong test drive na ginawa, yung Everest, Fortuner, Montero, 5.6 lang yan. Okay? 6.2, naalala ko, 6.2, 6.4 yung Fortuner. 4x2 yun. Yung Everest ko, 5.6. Okay? Normal yan. Huwag kayong maghanap ng 7, 8 sa isang SUV sa city driving sa ganitong traffic. Okay? Okay, that's it guys. I hope you enjoyed the video. Super hyper na naman ba ako? Normal lang ba? Kailangan ko lakasan kasi baka mamaya kanina 'di ba umuulan tapos yung wiper medyo maingay. Kaya kailangan ko lakasan yung boses ko para naririnig niyo ako at naiintindihan niyo yung mga sinasabi ko. So, ang ganda ng experience itong pagda-drive nitong Jetour T2. Ang lakas ng ingay sa social media. Sino yung si Tito Soto? Opo, diba? Tito unang Soto. release po. Pinakauna bumili. Sino pa? Si Big Boy Atienza? Cheng po. Oh, si Big Boy Cheng. Opo. Tapos Si DJ Chacha po. Oh, yun. Ang daming bumili mga known personality. Okay? So, yeah. I would like to invite you na kontakin niyo si Sir James. Ilalagay ko diyan yung number niya. Nandito lang siya sa Jetour Auto Pasig. Malapit lang. Puntahan niyo, magpa-schedule kayo ng test drive para makita nyo na hindi ako nang bobola lang. Tsaka ako din po, hindi po ako namabola. Okay, Sir James, thank you ha. Thank you so much po. Thank you. Alright guys, thank you for watching. As always, drive safe. Control your rage. Huwag mag-road rage. Alright? Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.